ta mo hatag sa atong mensahe, ato usaning sabton ang atong relasyon. Ako pastor, kamo membro, unsa may atong relationship. So according to God, according to the scripture, shepherd ko ninyo. Ako'y magbantay ninyo. Ako'y mugiya ninyo. Sumala sa kabubuton sa Ginoo. So, trabaho na kong mamadlong. Dili pasabot trabaho ninyo magpabadlong. Para mag-match ta. Dili, dili. Makapabadlong magyuta. Dili magyut pwede nga matulid na to atong kinabuhi. Mo na reason na kay pastor. Dili sad pasabot nga ang pastor di masayop. Kay di man mi Ginoo. Dili sad mi tinuod nga anghel. Gitawag lag mi og angel tungod kay messenger man mi sa Ginoo para sa katawhan sa Dios may baw-an nato iyang kabubuton. So, kung mauna ang kabubuton sa Ginoo, unsa may i-expect nato every time we come to church? Nga badlongon ta. Dili ni pastor, kundili sa mensahe. So kung panalitan, gibadlong ka sa mensahe, dili na ako. Ang Ginoo mao'y nagbadlong nimo. So ang dapat nimong buhaton, isip membro, ayay, gibadlong ko sa Ginoo da. Pasalamat sa Ginoo. Unya, inigkahuman sa mensahe, luhod diri, doko og ayo da sa Ginoo, with humility, pangayog pasaylo. Unya, pangayo ang mausab ka. Monay rason nga nung naatay church. So, dili ni pasabot mga kaigsunan nga magpundok lang ta diri. Unya, basta magpundok lang ta. Dili man, na may reason nga nung nagpundok ta. Tungod kay dako kayo ang buluhaton dito sa gawas. Ang buluhaton wala diri sa sulod. This is our Jerusalem. Diri ta magsugod sa pagpalig-on, diri ta magsugod og kanang kat-on sa pulong sa Ginoo sa iyaha nga pundukanan sa church. Unya pag-abot dito sa gawas, no? Mao na ang trabahoan nato. The field. Mao na gawas nimo diha sa church. Nindot na butangan dihag, welcome to the vineyard of the Lord. Kay nagsugod na ang imong kanang servant. Every time you go outside the church, servant ka. Di ba? Pag naa ka sa sud sa church, worshipper ka. No, you worship the Lord. O student ka, estudyante ba? And this is a never-ending learning. Hantod ta mga matay, mga igsoon, magsige tagkat-on. Okay? So kung mustik lang ta diha mga kaigsoonan, di gyud ka lugar ang yawa. Kay diha man siya mo insert magod sa dihag maigo ka ang yawa mo insert din siya sa imong hunahuna o tanawa ikaw ra giigo na. Nya di ra ba ka mangutanag na igo ba tanan? Maigo ra ba gyud tanan? Do you agree with that? Okay, sa man diri wa gyud na igo be. Kay klaro kayo, di kaluwas. Kay nganong wa man jud ka apilas Ginoo og badlong. Kay di na nato pangutanon kinsa may wa nakasa diri be sa tibok semana. No, kinsa may wa nakapabadlong diri sa tibok semana. Wala gyud nakapabadlong gyud ta. Mao nang badlongon ta sa Ginoo. All right? So mo na akong trabaho sad. And that is why na i-message ihatag sa Ginoo nato ug ako gyud ning iwali mga igsoon. Are you ready? Ready ba ta? Dili ta mga lain. Ato na ling klarohon, masay nga naon na to pagklaro ba? Okay? So, ang gospel, ato lang nang i-insert mga kaigsunan somewhere along the message mga igsoon. So, let's all stand, magampot ha. Our gracious Heavenly Father, we thank you for the strength that you have given to us, O God, nga nakaabot mi diri sa imong simbahan, nga nagkapundok mi para sa imong ngalan. And we ask your favor, O God, to prepare our hearts for the message. And I pray that you will allow each and every one, O Lord, to rely on the guidance of the Holy Spirit within us, that we should believe that it is the Holy Spirit that will teach us everything. And I pray, dear God, that you will use me, empower me to deliver your message according to your will.
And allow me, O God, to submit also to your wisdom and guidance, O God, as I preach this morning. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon nato, mga igsoon, ang atong pagtuon sa stewardship of a local church. Ika-20 na ni nato nga series sa stewardship of a local church. Again, kinahanglan mahimo gyud tang good steward of His church. Kay kaning simbahan giinvisan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. So dili nato pwede yano-yano lang sa pag-anhi diri unya magsimba kintahita pero di tinuod. Dapat tinuod gyud. We need to get information, instruction so that we could serve the Lord out there. All right? Unya pag-abot nato balik ta diri, let's worship the Lord, let's honor God sa iyang gihimo sa atong kinabuhi nga gigamit ta niya didto sa iyang vineyard nga nakashare ta sa ebanghelyo ngadto sa mga tao ug nakapakita ta sa example sa usa ka luwas. Kay dapat mag-match na ang imong kanang sharing sa pulong sa Ginoo ug sa imong pag-share sa kinabuhi ngadto sa mga katawhan, mga igsoon. All right? So, kinahanglan mahimot ng good steward of His ministry. The title of this message is How We Employ Our Treasures. Ikawalo, mga igsoon. So, ipadayon nato ang pagtuon ani. Naanata sa ikatulo. How do I share my money? Ikaunom. Unya, naanata sa part 2 sa the principles of giving. Naay prinsipyo ang paghatag, mga igsoon. Dili lang kay hatag nya wa ka kay bawg unsay prinsipyo ana. So dapat mahibaw-an gyud nimo. I-review sa nato tong atong gitun-an ani sa last Sunday. Number 1, it is initiated by God Himself. Ang giving, ang Ginoo nagpasiugda. Unya dayon iya kang giagda para moapil sa iyang gipasiugdahan. Amen. So ang nakanindot, ang pag-give, dili siya losing, kundili you are investing. Nindot kaayo ang gipasiugdahan sa Ginoo. Unya na daghan mga tao diha magpasiugda diha og mga kanang money kuan, kanang investment. Ala, daghan kay mga tao mubutang silang kwarta didto. Pagkahuman nawagtang nagkalit. Sultihan ta mo, mga kaigsunan, ang Ginoo nga nagpasiugda ani, di gyud mawagtang. Tinuod ang Bible, nagtudlo nato ana. Number 2, it is to be done thoughtfully. Dili nimo buhaton tungod kay ikaw gusto lang nimo, kundili naagyo kay purpose. No, naa kay reason o kanang reason gikan gyud sa imong kasing-kasing nga himayaon nimo ang Ginoo. Ikatulo, it is to be voluntary. Di ka dapat gipugos. Dili tungod sa situation, dili tungod kay napugos ka, grudgingly, necessity, but cheerfully, mga kaigsuonan. Number 4, it is to be liberal. Way pugong, dili nimo kwintahan ang Ginoo. Kaysa dihang ang Ginoo mo uli na sa panalangin, mga kaigsuonan, gikwinta ba na niya, bubuan ka sa panalangin, unya puno tanan? Gikwinta ba na sa Ginoo nga ang mga tao will give into your bosom? Pressed down, shaken together, and running over? Gikuan ba na? Gisukod ba na sa Ginoo? Iya ba nang gikwinta? Wala, mga igsoon. So kita, ayog pangwinta sa Ginoo because He is reading your heart. Nagbasa siya sa atong kasing-kasing. Now, let's proceed to number 5. Arita magsugod din sa pag-explain. Number 5, it is to be preceded by a giving of self to the Lord. Sa di pa ka mo appeal, mo participate sa gipasiugdahan sa Ginoo nga giving, ang imo usang kaugalingon ihatag sa Ginoo. Kay kung dili na nimo buhaton, naglutaw-lutaw ra ka, mga kaigsuonan, sa kawanangan sa giving. Wa gyud ka, di ka maka-experience sa kanindot di ay sa resulta aning giving. Kay pag dili nimo ihatag ang imong kaugalingon sa Ginoo, moabot gyud na ang point sa imong pagsigig hatag nga magbagot-bot ka, makaingon ka sobra naman ni, makaingon ka hapdos naman ni. No, ma-feel na nimo, mga igsoon, nga inigkuha nimo sa imuhang bulsa, murag makuhaan ang imong kayamanan. Mao na nay ma-feel nimo once nga dili nimo usa ihatag ang imong kaugalingon sa Ginoo.
Kay once nga mauni ang imong buhaton mga kaigsunan, it doesn't matter what status you are in, whether rich ba ka or poor ba ka. As long as you have given yourself first to the Lord, mo ipikto yun na ang giving according to the will of God. So ang prinsipyo sa Ginoo, the more you give, the more you receive. Mahitabog yun na siya. Pero kung panalitan wa nimo gihatag ang imong self sa Ginoo, mahimo makang proud nga nakahatag ka. Mahimo kang proud nga dako imong giuli. Mahimo kang proud nga dako imong offering. So may tabuan na, di gyud ka balikan sa Ginoo because naapay kulang sa imong motive. Are you listening? So dapat sakto gyud na ang motibo mga igsoon. So ato gyud nang ihatag ang atong kaugalingon kay naa na maog gyud nay sinugdanan para maka-give ka. In 2 Corinthians chapter 8 verse number 5, ingon sa Bible mga kaigsunan, and this they did. Ang Macedonian church not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ato gyud ang hinumduman mga kaigsunan nga naagyoy panaghatag sa kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang Macedonian church nakaybawta nga naa sila sa panahon sa kalisod. Aning nga particular nga pagkasuwat diri sa Bible. Naa sila deep poverty ang giingon sa Bible mga kaigsunan. But it was not an hindrance for them to give. Mao na ang gisulti sa Bible diri, the reason why nga wala sila napakyas sa paghatag because wa mag-expect ang mga apostles. Mauni ang ilang gibuhat. This they did not as we hope. Wa gyud sila naglaom nga mauna ilang buhaton. So, unsa may gibuhat nila? But first gave their own selves to the Lord. Ready sila. Nya mayon ka ako sige hatag akong kinabuhi sa Ginoo pastor, pero wala lang ko'y time. How can you give your life to the Lord without time? Di ba? So, what is time without availability? Wala, dili tinuod. What is giving yourself without availability? When you give yourself including the time. Di ba? Spirituality nimo mga ison, istorya ra di ay. Ako willing kay ko mga lagas Ginoo oy kung tagaan na jugog panahon sa Ginoo. Ngano unsa din na relo nimo wala open man na. Every day is open. It is you that makes the decision nga wala kay time. Open na ikaw magipa-decide sa Ginoo. O karon ni decide ka, I will give my life to the Lord. O, karon, wa kay panahon, wa ka naghatag. Kay kung willing ka, mga kaigsunan mo, resulta magyuna. So, unsao man nato pag ila, nga naghatag ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, makita ka sa pastor nga available ka. Because according to what the Bible says, and unto us by the will of God. So, gihatag nila ilang kinabuhi sa Ginoo o sa mga apostoles. O, di me, ready me, willing me. Unsa may buhaton na to? Mag-unsa man ta, Apostle Paul, unsa may buhaton na to, asa man ta maglakaw, unsa may atong ihatag ngadto sa mga nanginahanglan. Oh, naami dadiri. Oh, asa man ta maghatag. Di ba? Oh, asa man ta magwali ron sa ebanghelyo. Di anami. Dili na angen tawgon ang mga membro if your life is given to the Lord. So naa ka diha pirmi. Mao na nga kung ingon ana ang kinabuhi sa mga membro, imposible ang simbahan di mo tubo. And the reason why dili mo tubo ang church because no one is available. Mao na ang pastor, mao gyapon yung mga maskamas kung unsay buhaton sa simbahan. So dili siya healthy. So ato gyud ang hinumduman mga kaigsunan. Giving of ourselves to the Lord, it means you are available for the work of the Lord. Diha nagsugod ang atong pagka-giver. Naminaw ba ta? Ni-agree ba ta? O ihatag ba nato atong kinabuhi sa Ginoo? Di ba? Sa Ginoo lang pastor, pero ay lag apil-apil ano mo apil mo juga oy. Di man na ako goy gabuot god klaro nga na oy And unto us by the will of God. So pasabot mga kaigsunan, dili nimo i-available imong kaugalingon para nako para manghugas ka sa akong sakyanan. Para limpyuhan nimo akong sapatos. Para labhan ninyo akong sanina,
para plansahon ninyo akong sanina, para limpyuhan ninyo among balay. Dili na mao mga kaigsunan nga availability. Because according to what the Bible says, by the will of God. Are you listening? Imong i-present ang imong kaugalingon sa man of God para maiyong ka, pastor, asamanta magkuanron, mag-saturate, asamanta ron mag-share sa gospel. Pastor, asamanta manabang ron. Ready me. Puno kay among magasin. Ninduta na oy mga kaigsunan. Ang mga men sa church, mga anhiden diri, nagsabot-sabot na sila. Ato ta simbahan. O pila may imong gida, Brad? 20,000 na ni. 20,000. O kadami, nagdana. Manabang tam, ngita, ato ta sa kapobrihan na. Pagkaninduta na oy. Pero nagsalig na kag trabaho kanang 20 mil, di man na mo ay sweldo sa usa ka buwan. Kasagaran trabaho ha. Kay bisa pa tinod 20 mil inyong sabot, kuhaan pa man na og daghang minus. Equals negative. Daghang minus equals negative. Mo na problema, so magpangaut ra gyud ang mga Kristohanon sa ilang o. Pero kung atong tugutan nga Ginoo panalangin nato mga kaigsunan, mao ni ang pamaagi. Number 6, it is to come from our joy in Christ. Dapat naa ang kalipay, no? Diha kang Kristo. Dili sa mga abibas sa mga tao. Nga mga tao, kung yatagon ganun siya, kalipay siya. Ikaw na lang mag-ako. Garaon kay ka. Ang imong kuan ba? Naa sa mga tao, imong kalipay kung abibahan ka. Pero kung dili ka matagan, maglagot, pug ka. Pero kung imong kalipay, nadihan ni Kristo kay the reason nga nung nihatag ka, the reason nga nung niuli ka, is to glorify God. So nadiha imong kalipay. Every time you give, you are joyful. Because of that motive. Pero kung imong motibo nga ang mga tao imong himayaon nimo ang pastor, siya ro dito malipay sa pastor ing kita niya. Sorry kayo, wadyo kay joy madawat gikan sa Ginoo. Kaya ako di mo ko kahatag og joy mga igsoon. Kung mamugos jud ka, palitan ka sa SM, na may daghan joy dito. Di ba? Siya ro di ka magbuwa-buwa diha. Ang Ginoo ray makahatag og joy. So when you give mga kaigsunan, it is to come from our joy in Christ. In Christ. So hatag adunay kalipay asa man diha kang Kristo. No, dili gikan sa mga unsa pa diha. 2 Corinthians 8:2. Tanawa. Yung sa Bible, how that in a great trial of affliction, the abundance of their what? Joy. And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ang ilang giving, dili basta-basta mga igsoon. Bisan naa sila diha sa ilang kalisod, ang ilang giving mas nilabaw pa kaysa ilang poverty. Tanawa na gud na, wala na nagbasi kung unsa ilang situation because there is joy. Tanawa na gud ng tao pag naa na siya joy kasing-kasing, yes na, yes. Kanabitong naa sa sales, palaguton ka na nimo ang imuhang gibaligyan, ay no. Sa baligya, ayaw. Mabito na kayo naa sa sales mga igsoon, ang ilang region is to, kung ano gina, lipayo nila ang ilang client. No? Unya, pagkataon. Para moingon na, yes, lipay kay man. Amo na kamo mga anak, ay, yung pangayo sa yung ginika na gisapot. Tip ni tip. Lipaya usa. Di ba? So you should know, sa may makapalipay sa iyong ginikanan, tagan tabog tip. Ayaw mo sig pabadlong, kinanan obedient mo. Okay, sa may ginikanan di malipay anak nga, inigmata, mamilo dayon sa iyahang habol, i-arrange ang iyahang kanang higdaanan, pagkauman, kanang kunit din sa Bible, magbasa din sa Bible, kaman magampo dayon, agoy ang ginikanan magtanaw. Ninduta. Sa buhaton sa ginikanan, magbutan na note dito, anak, i-apil og pag-ampo ni anak. Naliman ka anak, imong anak, mag-ampo man din ni ikabuntag. Are you listening?
Unya pagkahuman, gunit din sa silhig, nanilhig dayon. Pagka ang ginikanan magtanaw na, mangayo ni sa unsa, ako ning paningkamutan. Tay pa, agree mo mga ginikanan? Bisag ako Ako yun ang paningkamutan. Maybe anak, di na ako na mahatag ron imo gipangayo, pero di man na makadaot nimo, ako nang paningkamutan, ako nang ihatag nimo. Nga naman, deserving. Mga igsoon, ang kasing-kasing sa Ginoo, ingol ana. Pangayo bisan unsa. Nga naman, nituman man ka, wala man lang kagisugo. Nahimo namang habit nimo to obey God. Usara yung gisugo na to, mamunga ta. Unya, imo nang gibuhat mga igsoon, nga di na ka i-push sa imong pastor. Di na ka kinanglan, i-encourage pa ka. Kaya nga naman, every time you do the will of God, ang encouragement present. Kanunay kang revive. Muna di ka kinanglan i-revive. Kaya ang kanang i-revive, ka na nang himatyon. Mahimatyon dahil ka nga nagsigi, makagtuman sa Ginoo. It will make you alive and alert and enthusiastic. Muna nga, kada adto nimong simbahan, kuat kay ka, joyful kay ka, abot nimo dito sa field, powerful kayo ka. Kaya nga naman, because you're obeying God and God promised that I will be with you always. Amen. So dapat ingon ana ang atong mentality mga kaigsunan. Our joy is in the Lord. So mao na, nahatag nimo imong kinabuhi, nahatag nimo imong resources sa Ginoo, ay kung ingna di ka balikan sa Ginoo mga kaigsunan. In 2 Corinthians chapter 9 verse number 7. 2 Corinthians 9:7. Unsay giingon sa Bible? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Bawal ha, not grudgingly. Another bawal, or of necessity. Unsa ra may pwede? For God loveth a cheerful giver. So dapat cheerful giver ka. Dapat malipayon ka nga naghatag. So ang tanang mga tao nga nakasabot nga nung muhatag ta, sila lang ang malipayon nga naghatag. No question asked, no doubt in their mind nga asa kani padong ning kwartaha ay mga igsoon, ang badlong sa Ginoo sa man of God naapod. Kitang tanan muhatag ta. Unya ang man of God mao na siya responsible anang inyong mga giving mga igsoon. Are you listening? Dili ikaw. So meaning to say, when you release that, release it for the Lord's glory. Unya, ang Ginoo, mauna na'y muhatag ni mo diha according sa iyang promise. Pero kung, saong ka ni, dudam taan ni uy, awa, na di hagbong nakadiha sa Ginoo. Kay, dili naman na, grudgingly naman na. Nakasabot ta? That is already grudgingly. Unsa ra may higugma sa Ginoo sa mga partighatag, cheerful giver. So mo na gisulti sa 2 Corinthians 9:7. Ang atong kalipay, ang joy nato sa paghatag dapat naadiha sa Ginoo. Number 7. It is to be based on what we have. Mo na gingon ba nga dili ka mangutang para makahatag? Are you listening? Nakahatag ta tungod kay gihatagan tag-una sa Ginoo. Siya'y una nga ni higugma nato, meaning siya'y una nga nag-provide sa atoa, and then gi-require din ta sa Ginoo kung unsay akong nahatag nimo, ibalik ang 10th, unya express your love. So meaning to say, asa magkamukuha og ihatag nimo kung wa kahatagig una. Nakasabot ta mga igsoon? So be honest. Magpa-pretend po ka nga mo namang mangutang ka, mamerinda ka, manulis ka. Labi na mga tinulis ha, ay na inyong taiti. Tinulis sa inyong ginikanan ba? Aw di man manulis di ay. Mangawat mo sa inyong ginikanan kay sa diyang matug sila, di man mo mga blig pitaka. Para na kay offering. Ayaw ana oy. Sayop na. Kamo mga young people, kuha yung offering, inyong allowance, ay mo kahadlok. Di mo mapas mo. Mahibong lang mo. Bisang plitin mo, malibre pa ka. Nakasabot mo? God can do a lot of things. Basta mutuman lang yung ka sa iyang gusto. So dapat,
mag-base lang ta kung unsay naa nato. 2 Corinthians 8:12 mga igsoon. 2 Corinthians 8 verse number 12. O sa King's Bible, for if there be first a willing mind, it is accepted according to what? To that a man hath, and not according to that he hath not. Pagkaklaruha. So be honest, wa man jud kay kwarta. Oh, kung naay sinsiyo, di ba nalipay ang Ginoo sa 2 mites sa widow? So, is it the amount? Dili oy. Ang mo matter sa giving kung unsay truth. Kung unsay naa sa tinuod mga igsoon makita si Ginoo sa imong kasing-kasing. So dili ni pretend magpretend ta nga naa bisag wa. So kung unsay naa nimo mo na ihatag nimo. So wa man jud ka diha tinuod ang imo rang kinabuhi mo naa di ihatag imong kinabuhi ablihin ang box diha. Sud pastor, atag na ko ni akong kagalingon, bahala na ka, sao ko nimo. Di ba? Ingon na, kinumdo mo na ikatong bata, mga igsoon nga, wa mo gyud siya ikahatag, kunya, na kuan gyud siya ba, na broken hearted siya, pagpaminaw niya sa mensahe, that muhatag gyud ta. Ang gibuhat niya, mga igsoon, gikuha niya ang offering plate. Di man to box, offering plate, gikuha niya. Ang kanang mga men, mo may abtik kayo ba? Murang mga Pedro ba? Dali ra kayo makakuan. Ilan ang gidol ang bata? Ang pastor ningon, no, stop. Yang gibadlong ang mga men, gipasagdan niya ang bata nga ni Juan, ang una-una sa pastor, kung kuha ni siya, nagyon ni Panginanglan. Pero kay ba mo, na-amaze sila mga igsoon, kay gikuha sa bata, pagkuha, gibutang sa sahog, ditungtong siya. Ngayon siya, pastor, wa ko'y ikahatag, pero na ako'y kinabuhi. Nga akong ihatag sa Ginoo. Nahimo gito siyang bataa nga pastor. True to his commitment. Mao na nindot kaayo nga ihatag yun nato atong kagalingon sa Ginoo. Magbase ra ka kung sa naa nimo. Pero di gyud imposible gyud nga nang mayong kawa man jud ko pastor oy. Kinabuhi lagi nimo siya rugwa na. Kasabot tayo so? Eh magunsa, lupigon pa na mga kaigsunan, kanang kwarta na ihatag, pero wa siya diha. Kaysa kana, why kwarta na hatag, pero naa siya diha. Singon ana ang prinsipyo sa Ginoo, He's not aftering your money, He's giving you more than what you have given. Unya ang unahuna nimo hugaw ka istanan kwarta ra may after ani oy pawali-wali ra sa pulong sa Ginoo nya kauman after na nila kwarta ra dili oy sayop ka mga igsoon ay sayop pa og sabot ang Ginoo. We have given you the message of God from the Bible only according to what the Bible says ang atong gitudlo dinhi. Dili ni according sa tinguha sa tawhanon nga gusto. Sumo na importante na ang imong kaugalingon mahatag na. Amen? Based on what you have. Sa dihang panalangina na kasi Ginoo, then start giving. Naman tay tithes, offering, then participate. Ang Ginoo may nagpasiugda na. Pero kinahanglan willing ka. Kaya ang requirement diha is a willing mind. Dawato na sa Ginoo, pag gidawat sa Ginoo ang imong offering, expect God's blessing. Pero kinahanglan madawat na sa Ginoo. So daghang kay factor mga kaigsunan nga ma-accepted ang imong offering. Una kung unsa ray naa ay gipugos kung wala. Sa dihang gihatag na nimo, gi-accept na sa Ginoo unsa iyang buhaton. Sa sukdanan nga imong gigamit, diha siya magsugod. Pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Promise na ni kinsa sa Ginoo. Pag ma-accepted. Di ba? So para ma-accepted, not grudgingly nor of necessity, but be cheerful in your giving. Na? Unya honest, good. Kung unsay gi-require sa Ginoo, mo na imuhang i-release mga igsoon para sa paghimaya sa Ginoo.
Alright? Number 8. It is associated with the spiritual gifts. Ang giving, ingon ana siya ka-intense. Di ba importante kayo ng spiritual gift? We cannot serve the Lord without spiritual gifts. Pero ningon ang Bible, mga kaigsunan, it is not enough. You need to learn something else. You need to learn in 2 Corinthians chapter 8, verse number 7. Unsay gingon sa Bible? Therefore, as ye abound in this gift, in everything, unsa man na siya, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, naa ka, imo nang gi-apply sa imuhang pagpangalagad. See, ingon sa Bible, that ye abound in this grace also. Dili pwede nga, imong gi-exercise ang love, may gugmaon kay ka, pero never jud ka nag-give. Mutuod jud ko ana, mga kaigsunan. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka mag plastic, hatag ka, gilabay sa nimo. Bagaag naong nimo eh. Di ba? Pareha ka ito, nangandag pagkaon. Uy, naalagi mo. Ali, mga unta niya, gaman, gisradaan ang portahan. Mga unta, mga bagagnaw mo eh. Mga agda ka, nanirama ka. Manayming, madyod mong mga una. Wa mo kasabot, nanira ko. Nangagda lagi, pero nanira po. Pagkaway ayo. Di ba? Dili willing. So, pero love, mga igsoon, diha ka nagsugod. You have given yourself to the Lord. That's love. It's impossible that you cannot give. So, pag activate na ang giving sa imong kinabuhi, diha sad ma-activate ang blessing sa Ginoo diha nimo. So, associated siya, mga kaigsunan, sa spiritual gift. Ingon sa Bible, see that ye abound in this grace also. Kana nga grace that is giving, mga kaigsunan. And lastly, number 9. Number 9. It is to be regarded as a ministry. So, sa dihang nag-giving ka, nagduka sa ministry. Alright? Gi-regard ni siya, gi-consider ni siya nga ministry, mga igsoon. 2 Corinthians 9:1. Ingon sa Bible, for us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. So, pagtabang sa mga saints, ministering, paghatag, pagtabang sa ilang panginahanglan, that is ministry. Ministering. Pasabot ana sa pagtabang, sa paghatag ug ayuda sa mga Kristohanon nga nanginahanglan. Mao niya nay mahitabo, mga kaigsunan, daan natay mga mission work dito sa mga layo nga dapit, mga probinsya, mga kaigsunan. Moabot mo gyud ang panahon nga naay mga panginahanglan, labinag naay mga bagyo, mga calamity, mga igsoon. So, mo na opportunity to help. So we will gather, kita tanan na mga Kristohanon, i-gather na to, then we distribute. Pagkaninduta aning giving, mga igsoon. Ministry ni 2 Corinthians 8:4. 2 Corinthians 8:4. Ingon sa Bible, tanawa ko sa ingon sa mga Macedonian believers, praying us with much entreaty that we would receive the gift, ang ilang giving, gihangyo nga please dawata among giving, and take upon us the fellowship of what? Ministering to the saints. Ministry ang giving. So please, paapila mi ani nga ministry. Usa nga ministry? Hinatagay. Apil mo ana nga ministry? Nga kung naatay mga panginahanglan na ay mga tabangonon, apil na yung ka, apil ko. Mo na miyo na, pastor, naanasin mo, magkuha na sa taan eh. Kanang kuha na sa, sa tawag na, kanang pledge na puntaan eh. Nagkalisod, kalis pastor, sing panabang mo. Ba yan na reason nga nung ang mga membro sa unang panahon, aning simbahan na, nangasuko.
Nga nung manabang man ta pastor nga bag-o pa man ta unya mga wa man tay kwarta. Wa mo kasabot sa principious giving. Wala reason katong mga sa una wa na diri karon. Ayaw jud mo negative of giving. Kung na kay panginahanglan, dapat mas manggihatagon ka. Nga dili tungod kay balikan ka. Kung dili sakto imong motibo mga kaigsunan. Oh, nata ko'y gustong paliton pero di man kaabot. Hatag na. Samot na lang ni kaabot. Oh, ba ka kasabot sa prinsipyos Ginoo? Kay testingan man kasi Ginoo, na kay gustong paliton nya di kaabot ba nya ko man nay opportunity nga kanang tabangonon. Miyunday ka nga nata ko'y ikuan nimo pero nagtigom ko na ko'y paliton ayon sa kog apila-pila ana. Opportunity na unta to nimo nga i-bless ka sa Ginoo. Imong gipungan, wa man ka ni appeal sa ministry of giving. O tanawa ha, perting hangyo sa Macedonian Church, nagkalisod, deep poverty, nagtigom sila, mga igsoon, sila nga mga believers, anak nga simbahan sa Macedonia, nagkuan sila, nagambag-ambag sila, nagpledge sila, naghatag sila, gipundok mga kaigsunan. Pag abot nilang Apostle Paul, gihangyo nila, Apostle Paul, please, dawatan ni. Nya kay bawo si Apostle Paul nga nagkalisod sila. Mo nang gibuhat nila, please, Apostle Paul, tuguti mi nga makahatag ani para maka-appeal mi sa ministry of giving. Nakasabot ay igsoon, mao na acceptable sa Ginoo. Tinuod sa kasing-kasing. Dayon ay hatag-hatag nga mantag di dawaton. Ayaw na naghatag kay nangandoy maday ka nga di dawaton. Kasi nakasuway ana, patunol-tunol ka bag kanang kuan ay palit og kuan gatas og tag balibaran. Di ba? Ayaw pagkuan hatag jud. Ingon ana ba? So dapat ato gyud ang mastiron mga kaigsunan because this is ministry. Mao na gitudlo sa Ginoo nato. It is our lifeline sa ato ang kanang finances. To make your finances healthy, you need to donate blood. Blood money. Muna po nagdugo. Lifeline man na atong blood sa atong lawas. Mao man ay kinabuhi. So para mahimong himsog ang imong dugo, donate blood. So kamo mga batan-on pa, you have the opportunity para malongger pa inyong kinabuhi, ampingi inyong lawas para dili ka ma-foul anang blood donation kay kung imo ra pasaganda nang nagpasud diha og mga vices na imong lawas, no? Tago-tago. Kay Kristohanon lagi magtago man na mag vices. Inig tan-aw na di ka pwede mo donate kay hugaw imong dugo. So you lose the privilege to donate. Privilege man na. Kay imo man ang benepisyo nga mag-produce ang imong bone o brand new nga dugo. So brand new nga dugo, nindot nga skin. Brand new nga dugo, mas abtik nga lawas. Diba? Unya, mas walay kolesterol. Way kanang mga hugaw ang imong dugo kay na flashing man. Oh. So, mag-produce ang imong bone og new blood. Mausa na sa ato ang finances. Lifeline man na para makatuyok atong kinabuhi ba, dapat ang kwarta na to dili stagnant. Kolesterol sa na imuhang kwarta oy. No, gikolesterol, nag-ungot ba? Nag-ungot. Mo na dapat naasag kay flashing. So ang pag-donate nato og dugo sa ato ang literal nga dugo, ang giving sad sa atong finances. So dapat naa kay releasing. Dili kay magsige lang ka og kanang kuan, kanang sige save unya maglinaog ka mga kaigsunan. Tanawon sa prinsipyo sa Ginoo. The more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. O di mas blessing ano man mo produce og maayo ang Ginoo para sa imong resources. Ano kasabot na mga igsoon? Dili ni buhat-buhat. Biblical yun ni siya. So kung motuot ta sa Bible, nga tinuod niya ang Bible, lubos-lubusin mo na.
No, di kay mo tuo ka portion, unya nay portion diha kay murag di ato sa ning kuano ito kion sa ninato. Asa man na nimo pangitaan og kanang pagtuki para mo tuo ka unsay nasuwat. Asa man kamo duol, asa man kamo adto kani kuan kanang ChatGPT, kinsa man na siya? Diba? Palaban ka ni AI para i-explain nimo nga para mo tuo ka. O dapat mutuo ka diha kung magpalaban ka sa AI para mas makasabot ka kung unsay gisulti diha. Dili kay ginagduda ka diha, mo na mangutana ka. Uy, no, adto na ka mutuo hinuon sa gi-create sa tao. Di ba? Ang kanang AI gi-inputan na sa nadihag information. Mo na makatabang siya nimo kay gibutangan na sa tao information. Kung walay tao nagbutang dag information, wala po na ihatag ng AI na. So, kinsa may kuan gihapon, ang creation gihapon sa Ginoo mas supreme. God's creation. O mo na, kaning Bible, mo man ni ang manual sa hinimo sa Ginoo. So, kung subayon na gina na to, bulahan ta, mga igsoon. Bulahan ta. No? Blessed ta. Ang sa kalibutan, lahi man nila, swerte sila. O na, di ba na epektibo sa ato ang swerte? No? Ang epektibo sa ato, blessing. Dili swerte. Be blessed. Ayaw ng swerte-swerte, mga igsoon. Kay wa tay labot, anak. Tunglo ang gawas, anak, mga kaigsuonan. So, pasalamat ta. How we employ our treasures. Atong katunon ang principle of giving. Kung sa ikalima na ito nga gisgutan, it is to be preceded by a giving of self to the Lord. Ihatag usa nimo imong kinabuhi sa Ginoo before ka mo participate sa ministry of giving. Number 6, it is to come from our joy in Christ. Ang atong kalipay dapat naadiha sa Ginoo. Dili sa pakpak sa mga tao o sa ilang abiba, grabe ha, giver jud kay ka. Ikaw na, champion jud ka. Idol. O, di ba? So, mo na, ang joy, dapat naagyod sa kang Kristo. Dili sa abiba sa mga tao, kay madakas kahig ba nga, daghan kaayo nga, ganahan ako. Nga pagkahuman, abin mo mga kaigsunan, mauna na. Pag di na naganahan mo, manalikod na, wala na sila. Pero kung ang imong joy na as Ginoo, bisa pagtalikdan ka sa mga tao, way paghubas ang imong kalipay. Di mapulihag kalagot, mga igsoon. Joy in Christ. Number 7, it is to be based on what we have. Do not pretend. Na? A pretentious giver, di yun na siya i-bless sa Ginoo. No? Labi na kung ang imong gilunod diha, wala gyud ay pero pretentious kay ka nga, I give much. Graon kay ka, uy, may bawaan na mga igsoon at the end. Ut-uton na sa Ginoo ang imong panudlanan. Ngano man, imong gigamit ang ministry nga gisugdan sa Ginoo for your own benefit. Para yahaton ka sa mga tao nga giver kintahay ka, dagko kag hatag. Oh, dapat dili ngo na ha, according to what you have. Be honest to yourself. Number 8. It is associated with the spiritual gift. Ana siya ka-importante. So, gigamit na nimo spiritual gift sa pagpangalagad, ayaw kalimti ang grace of giving. No? Learn this grace also. And lastly, it is to be regarded as a ministry. No? So, malipayon ta ani kay, ministry di ani giving di ay. Oh. So, kinsa na pa si ugda ni nga ministry? Ang Ginoo. Mo na, again, mangutana ko ninyo, mo apil mo? Ni apil na mo? O mo apil pa? O ni apil na ka? Ni apil ka kay kanang gipanish ka sa Ginoo niya. Ni apil ka sa higher court. O dapat i-enjoy nato ni. Gipasiugdahan ni sa Ginoo mga igsoon, not for Him, but for us, to honor Him,
to glorify Him. Kay diha mahimaya ang Ginoo kung kuan nato, matuman nato ang iyang gisulti. Oh. Mao na dili ni kanang ang Ginoo, grabe sa Ginoo, negosyante gyud ang Ginoo. Dili oy. Iya na gipay siugdahan para makahatag siya og panalangin nato. No, ayog sayo pa og sabot ang Ginoo. So pasalamat ta mga kaigsunan sa panalangin sa giving. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this morning. I pray, dear Lord, that you will bless each and every one this morning, O God, nga magmatinud-anon gyud sa ilang pag-uli, sa tithes, sa ilang pag-express, sa ilang gugma, pinaagi sa ilang offering. And I pray, dear God, nga dili pretentious ang paghatag, dili sad grudgingly or necessity, but please help each and every one, O God, to do this cheerfully, because maura na ang imong sulti sa imong pulong, Lord, nga imong higugmaon. So please, Lord, tabangi mi nga dili namo masipyat kining imong gipasiugdahan, Lord, nga dili namo sayupon sa pagsabot ug sa pag-aplikar sa among kinabuhi. And please help us to do it for your glory and honor. And I pray, dear God, that you will bless this invitation this morning. Please bless your people to kneel down before you, thanking you, O God, for this ministry that you have started for us nga para mapanalanginan minimo, Lord. Salamat kayo na ini nga opportunity to come to the altar. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.